newest sizzling plate restaurant and cafe nandito na rin sa San Pedro, Laguna. Na punong-puno ng mga saksakan bawat table para sa cellphone mong laging lowbat. Dito lang yan along National Road, tapat ng BPI, doon sa maraming nag-U-turn kahit bawal. Pwede mo siyang i-Google Maps at i-Waze, tapos meron rin silang food panda and different payment methods. Yung pangalan ng restaurant was derived from the word sizzle kasi yung sizzle ng food every time sinuserve ang maririnig mo. Yung owner nito ay may experience working in Malaysia for 5 years na nagsimula sa isang pangarap na naging hobby and eventually passion in serving quality Filipino food. Umorder kami ng sinigang sa hipon for 339 pesos, good for 2 to 3 packs. Pero kung mahilig ka sa hipon, kaya mo kainin ito ng mag-isa. Next stop is yung pancit canton is for 159 pesos. Tapos itong pinakbet con lechon for 199 pesos din. Mga a la carte menus nila yan. And meron silang mga affordable bowls. This is for 115 pesos. And meron silang boneless bangus steak for 169 pesos. Let's take a moment at i-appreciate yung sizzles. Pag kinain mo yan ng sobrang init, parang hinalikan mo sa tanas. Tapos may pork sisig din sila for 145 pesos. Sa lasa niya, para siyang giligans na may pagka Jerry's Grill, less the crispy texture. Tapos itong sizzling tofu nila inspired naman sa Max's, less sa pagiging OA na sobrang daming mayo. Tapos yung crispy kare-karela is something that I could recommend talaga. Hindi ka mapapahiya, each element is precisely well thought of. Tapos sobrang generous ng serving, sana all. Tapos itong hot plate stuffed squid nila, medyo spicy siya kasi siling haba na green yung nilagay sa loob. So yun lang ang aking masabi, and perfectly cooked, hindi rubbery yung texture niya. Overall, hindi naman ako mapapaya sa pagkain pagka binisita or dinayo nyo sila. One thing that I would recommend siguro is yung exhaust sa kitchen nila kasi medyo parang maaamoy mo pag nandun ka sa ground floor sa baba, which is very minimal lang. Yun lang nakita kong feedback, at saka yung pagiging accessible niya, at saka yung parking spaces sa labas. Since nasa gilid siya ng highway, medyo mahirap yung parking and medyo mahirap siya makita. Pero kung pagbabasihan ko lang ay quality ng food, affordability, at saka sa value for money, I can give them a perfect 5 stars. Pero since we are rating them as a whole restaurant, medyo may challenge lang sa parking kasi nasa gilid siya ng highway. Very limited yung parking space and hindi mo agad siya mapapansin kung hindi mo talaga siya sasadyain. Ang gusto ko sa kanila is since bago sila, they are really open to feedback and they're asking for suggestions, your experience, which completes the customer experience. And since gumagamit nga tayo ng camera ngayon, pasensyahan nyo na ako, nalobat ang mga battery ko, na-overlook ko, hindi ko na-charge lahat. Nag-offer din sila ng mga drinks like blue lemonade, cucumber lemonade, coffee-based drinks, and non-coffee drinks para sa mga taong sinasabing mahilig sila mag-Starbucks pero mocha frap lang naman yung in-order. And itong sinigang nila, isa sa mga nagustuhan ko dito. Talagang yung asim kilig na ma-experience pag tinatawag ang pogi sa palengke. So, ayun, makikita nyo yung aking rating for the whole video or the overall rating. And ito rin mga favorites ko. Kare-kare is a must try. Hindi mo siya matikman for a first time visit. Tapos itong kare-kare con lechon nila, hindi overcook yung gulay. Yung pancit nila is walang arte, sobrang sarap. Tapos itong squid nila perfectly cooked and sobrang sarap and flavorful. Very smoky, but overall, lahat naman ng pagkain na sinerve nila is sobrang sulit. Nakakatuwa yung concept ng sizzling plate sa mga Filipino staples because it gives a different dimensions of flavors and a very good experience. So ito pa yung mga menu nila, and overall, I will give them a 4.5 stars out of 5, and sana parating masarap ang ulam nyo kahit hindi tayo. Yaman!